ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Akalain mong dadalhin dito? May araw na. Yun po bang ating justisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Umiiral, gumagana, umaandar ang justisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang sino mang Pilipino, kung nagkamali halimbawa ang isang naging Pangulo, o dilitisin natin, edi husgahan natin, pero sa sarili nating patakaran, sa sarili nating batas, hindi sa batas ng ICC. Pagtyagaan na lang po natin, kahit anong mangyari, mawawalan din ng saysay ang ginawa nila laban kay Pangulong Digong. Lalabas din po ang katwiran, magtatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Digong. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupolitika din dito yan. Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit balik-baliktarin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa Pangulo, crime against humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat yung war on drugs, hindi po klasifikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a legal, it is a regular governmental action to wipe out drug problem in our country. Presidente po siya, siyang nakakaalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit, by the advantages reaped by the Filipino people from his program. He should not have been judged from the number of people who were killed along the war on drugs. May mamamatay at may mamamatay, alam naman nila yun. Sapagkat ang nagsusulong sa droga yung mga kriminal, lalaban at lalaban yung mga yan. Bakit kailangan mo siyang husgahan sa bilang o sa dami ng matay? Kailangan husgahan mo ang isang programa doon sa nakinabang, milyon-milyong pamilyang nakinabang. Ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon, bumalik na naman ang krimen. Kayo po ang nakakalam, ang mga kamag-anak nyo sa Maynila ang magsasabi sa inyo, bumalik na naman ang problema ng ating bansa.